March 15, 2023, isang kababayan nating Pinoy na tubong San Isidro, Davao del Norte ang naglakas loob dumayo sa bansang Australia. Ito ay nagbabakasakali na kanyang maiuuwi ang 4 na titulo kontra sa isang professional hometown undefeated fighter na si Paul Fleming. Ngunit bago po tayo mag-start, nais ko munang magpasalamat sapagkat napadaan ka rito sa ating channel. Sa bansa kung saan talamak ang korupsyon sa larangan ng palakasan, kailangan ipanalo ng Pinoy ang laban sa pamamagitan ng knockout sapagkat kung hindi, maaaring mabaliwala at mauwi lamang sa abo ang dugo at pawis na pinaghirapan nito sa ilang buwang pagtitraining. Ang laban ay ginanap sa isa sa mga pinakamaunlad na lungsod ng Australia, ang Sydney, at ito ay dinaluhan ng halos karamihan ay puro mga taga-suporta ng Australiano. Sa edad na 34 anyos, ang Australian Southpaw fighter na si Paul Fleming ay may malinis na kartada na 28 wins, 18 knockout at 0 loss. Taong 2008 nang mag-debut ito sa professional boxing at sa unang 6 na laban nito ay puro knockout ang inabot ng mga kalaban. Hawak nito ang 3 titulo sa Super Featherweight Division, ang IBF Pan Pacific, IBO Intercontinental at WBC Super Featherweight belt na matagumpay nitong nakuha sa kapwa nito Australiano na si Jackson John England noong March 23, 2022. Hindi biro ang kartada ng Australian fighter na ito sapagkat bibihira lamang ang nakakaabot ng ganitong record ng malinis at hindi pa nakakatikim ng pagkatalo. Nakabibilib ang ganitong uri ng mga fighter dahil hindi biro ang disiplina na kailangan mong taglayin upang mamintina ang ganitong malinis na record. Samantalang ang ating kababayan naman si Charlie Suarez ay meron pa lamang 16 fights na kung iisipin ay hilaw pa talaga na boksidor. Sa katunayan, bago pa lamang lumalaban sa pro boxing si Charlie Suarez, ito ay nag-pro debut neto lamang 2019. Sa laban na ito, heavy underdog ang Pinoy sapagkat sa physical na appearance pa lang ay lamang na ang kalaban sa height at reach advantage. Ganon din pagdating sa record at lawak ng experience nito. Kaya naman, maraming boxing analyst at mga boxing fans ang nagsasabi na malabong manalo dito ang Pinoy at maaaring gawin lamang itong panggatong upang lumagablab palalo ang kasikatan at record ng Australiano. Bago pa lang tumunog ang bell, nakaposisyon na kaagad ang Australiano na akala mo ay isang tigre na handang-handa ng sugurin at karnihin ang biktima nito. Marahil nasa isip nito na magiging madali lamang ang laban para sa kanya. Sa pag-umpisa ng laban, maingat at detalyado ang galaw ng parehong manlalaro. Tila ba sinusukat lamang nila ang lakas, kakayahan at hindi kaagad inilalabas ang alas ng bawat isa. And a hush comes over the crowd. We're just waiting to see what's going to happen, Ben. Amazing talent. Sa paligid ng ring, malinaw mong maririnig ang yabag ng mga paa, lagapak ng mga kamao na tumatama sa katawan at lalim ng mga hininga ng bawat isa. Against the Suarez, who likes to forward and throw his shots. Fleming, left hand to the body. Suarez reaches out himself. Long jab to the body, just the warning on the run as Fleming goes forward and recommences. Fleming finds a left hand. Body and tried to finish it off. It's a good shot again from Suarez, just gets one away. And a lead right hand, a good one from Suarez. He got through. Sa pagpapatuloy ng laban, gamit ang magandang head movement, footwork at liksi, sa early rounds, nagawang lumamang ni Suarez at nagagawa rin itong makapagpatama ng ilang mga malinis na tira at kombinasyon kay Fleming. Body shots as well from Charlie's. 1, 2 and 3 Suarez. Better stuff. Suarez body as well and chasing now. And Fleming hangs on. Right hand from Suarez. Then
shot, Suarez. Subalit hindi na bago dito ang Australiano at hindi ito umakit ng ring upang ibigay lamang ang panalo sa Pinoy. Nadomina nito ang middle rounds. Kung sa mga unang rounds ay puro abante ang ginagawa ng Pinoy, sa pagkakataong ito, kontrolado na ni Fleming ang takbo ng sagupaan. Nice one. Body shot from Fleming. Here we go. Touching. This is Fleming. Nathan tries to finish. Body shot, Suarez. Body shots from Fleming, and he finishes over the top. Good shot there from Paul Fleming. Here's the shots. Suarez, 1-2 of his own, but Fleming liked that little moment he had. Sees that one coming. A big shot from Suarez. Good body shot. Left hand Fleming. Incredibly fit is Charlie Suarez, who digs into the body, and Fleming comes back. Ang boxing ay hindi madaling sports sapagkat kailangan mag-training ng mabuti ng manlalaro upang makamit ang tagumpay sa mga ganitong uri ng laban kung saan umaabot sa sukdulang huling rounds ang bakbakan. Ang tanging paraan ng isang manlalaro upang lumamang sa laban ay ang tibay ng stamina na kung saan ito ay dinidevelop sa panahon ng training. Sa pagkakataong ito, halos wala ng hangin ang parehong boksidor. Si Fleming, bagamat lamang sa experience, ay kita na kinakapos na rin ang hininga at gayon din ang ating pambato. Pagsapit ng round 11, dahil sa sobrang pagod ng bawat isa, madalas nang mauwi sa clinch ang eksena. Sa puntong ito, tanging scorecards na lamang ng mga judges ang magdidikta kung sino ang mananalo pagkatapos ng huling round. Ngunit sa pagsapit ng round 12, nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan. Isang left straight punch ang kumonekta sa panga ng Australiano. Agad na nawala ng lakas ang lower body nito at bumagsak sa lona. Binilangan ito ng referee, subalit kitang-kita ang damage na tinanggap nito at halos mawalan ito ng malay tao. Ngunit binigyan pa rin ito ng pagkakataon ng referee na kung tutuusin ay pwede nang itigil ang laban. Marahil batid ng referee na pwedeng gawa ng paraan ng mga judges ang scorecards upang ipanalo ang kanilang kababayan. Kaya naman, binigyan niya pa ng pagkakataon na ituloy ng kanyang kababayan ang laban. At ang goal nila ay maisurvive ang 1 minuto hanggang sa pagtunog ng bell at siguradong makukuha na nila ang panalo. Ngunit sa pagpapatuloy ng bakbakan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Pinoy. Ginamit nito ang pagkakataon upang makuha ang tagumpay. Nirapido nito ang kalaban hanggang sa tuluyang maintindihan ng referee na dapat na talaga nitong itigil ang sagupaan. Nakuha ng underdog na Pinoy ang panalo via 12-round technical knockout at naiuwi ang mga titulo. Maraming boxing analyst ang napahiya sa kanilang prediksyon. Ano pong masasabi nyo sa laban na pinamalas ng Pinoy? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating bida, siya po ay si Charlie Coronel Suarez, also known as King's Warrior, tubong San Isidro, Davao del Norte. Ito ngayon ay nasa kasalukuyan number 7 sa pound per pound ranking sa Pilipinas at number 1 sa Super Featherweight Division. At pasok din po ito sa ranking ng mga major sanctioning body. Rank number 14 sa WBC, rank number 6 IBF at rank number 9 sa WBO. Para po lubusan pang makilala ng mga boxing fans si Charlie Suarez, mag-upload na lang ako ng hiwalay na video para dito. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede mo naman ako iwanan ng like, subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, at magkita-kita po tayong muli sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po.